Ang ano po eh, nung tatanungin ko po sila, ang masakit po ang loob ko eh. Wala pa akong karapatang magtanong pa. Magtatanong lang ako sa kanila. Senador po ako, hindi ko pala kayang tanungin. Personal ko lamang po namang hangarin. Tatanungin ko, bakit nyo nagawa itong ganito? Hindi pala pwede, sabi niya gano'n. Sabi niya, parang merong batas na nagsasabi na huwag nyo silang huhusgahan, huwag nyo silang lalapitan kasi mga minor de edad dyan. Babalikan ko kayo, ganun pa yung sinabi. Bata po yun, ganun pang magsalita. So hindi po na-reforma, yun ang pinipilit niya. So nung ako na may magkaroon ng pagkakataon dahil pinayagan niya ako makapagtanong ng konti, may pahayag ko sa kanya, alam mo, Senador, sabi ko, ang modern approach ngayon hindi na ako binibigyan kung anong gulang eh. Kasi kung titingnan mo kako yung naunang batas na sinasabi mo na dapat anmiyandahan natin, nagsimula yan doon sa charter ng United Nations eh. Na doon hindi naman sinasabi kung 15, kung 10, kung 8, kung 7, wala sinasabi. Walang age eh. Ang modern approach ngayon, kinakailangan ang maging pamantayan, hindi yung edad. Kung hindi kailangang malaman ng husgado na yung bata na gumawa nun, anuman ang edad niya, ay meron na siyang discernment. Sen, yung balikan natin yung sa flood control. Kasi ang banggit nyo nga, Martes, meron ng hearing ang Senate Blue Ribbon. Simula lang yun. Hindi naman natin kayang tapusin. Napakalawak ng isyong i-cover natin dyan. So, may mga mangilan-ngilan din tayong inimbita. Pero hindi matatapos sa isa, pangalawa, pangatlo. Hindi naman kasi natin titigilan hanggang hindi natin nakikita. Hanggang saan aabutin talaga ito. Kailangan talaga lumitaw kung sino ang responsableng mga opisyal ng pamahalaan. Masyadong malaki ang nawaldas na pera. Halos trillion po eh. Sa House of Representatives, hindi ko alam kung nag-start na sila dahil gusto rin nilang investigahan itong flood control project eh, after ng SONA. Pero ang sabi ni Senador Sandro Marcos, ano senador? Congressman, House Majority Leader. Majority Leader Sandro Marcos, teka muna, parang hindi tama. Dahil iimbestigahan natin ang ating sarili. Kasi parang sinasabi niya, hindi, mga mambabatas ang itinuturo nga eh. Na, may punto siya. Tama, may punto siya. Ano bang masasabi niyo sa sinabi na yon? Very valid ang punto niya, Sandro. Nelson, sapagkat paano mo nga naman iimbestigahan ang sarili mo? Kapag nag-iimbestiga ka, ang palaging parametro dyan, pamantayan, ay yung mag-iimbestiga ay kinakailangan may pagtitiwala sa kanya. Sapagkat kung inimbestiga mo, sarili mo, ano maging kahihinatan, baka pagtawanan yung resulta ng investigasyon mo eh. Parang kanina, balikan natin yung PAGCOR. Operator siya pang regulator eh. Parang ganito rin sila eh. Isip-isipin mo, kung tama yung mga pinagsasasabi ng mga ibang ngayon ay nagtatatalak na rin yan. 65, 67 congressmen ay pare-parehong contractors. Kung makikita mo naman nga, yung iba dyan ay galing na parang may USEC dyan na galing sa DPWH na ngayon ay congressmen. Diba? Ngayon, paano mo nga masisiguro at paano ngayon na pagtitiwalaan ng tao yung kalidad nung pag-iimbestiga mo? Pwede kayong mag-iimbestiga, bakit hindi? Kaya lang, pagka naman hindi pinaniwalaan yun, di sayang lang. Yun ang aking masasabi rin. Ayun nga, kasi nagkausap din kami ni Kong Sandro. Tinanong ko nga sa kanya, sabi ko, Kong, nagsisimula na yata ako yung good government. Hindi kanya, yun eh. Hindi kanya tama eh. Ano sabi niya? Hindi ako makakapaniwala doon, sabi niya. Naintindihan ko naman eh. At siyempre gusto niya na dapat siguro ang mag-imbestiga sa kanila, independent siguro na kung ano man ang gusto nila. Pero hindi sila mismo, hindi yung committee nila. Di ba? Tama po. Kasi kontrolado nila, pati resources.
Sino yung imbitahan natin? Sasabi mo, yung mga kaibigan lang imbitahan, yung mga kalaban, wag. Yung mga talagang may kasalanan, baka mamaya, kung ano pang pagsasabihin dito, matiklo tayo rito. Di ba? Saan ano ang reaksyon nyo dito naman sa pahayag ng COMELEC? Naikaugnay din dyan sa mga korporasyon na sinasabing nakakopo ng mga flood control project. Ang sabi niya kasi, bawal sa batas na ang isang negosyo na may kontrata sa gobyerno ay may campaign contribution sa kandidato. Ayon sa, may binanggit siyang batas dito eh. Tama Omnibus. naman yun. Tama naman yun. Pero sa tingin ko, yun lang ba? Yun lang ba yung ano, dahil sa tumulong? Maaaring isa yun sa dahilan. Pero sinasabi ko, yung na-institutionalize na eh. Doon pa lamang sa, hindi dahil sa campaign period. Di ba hindi na campaign period eh? Di ba? Minsan naman siguro yung 2025 campaign period. Next year. Paano yung next year? Wala namang, may election pa ba ron? Wala na. Oo. Ibig sabihin, hindi lamang din campaign period ang gagawin mong dahilan dyan. Yung karaniwan na na-institutionalize na yan, basta meron siyang 15 to 20%. May election man o wala. Oo. Ibig sabihin, basta nakinabang siya doon sa proyektong gano'n ang kalaki ang komisyonan. Parang diversionary lang na kunwari ilalagay na sa election eh. Bakit? Oo nga. No? Once every 3 years lang election eh. Di ba? O paano yung hindi election year? Siguro ito lang ang kanya kasing sakop eh. Kasi COMELEC sila, Sen eh. Pwede naman. Bakit hindi? Kaya lang, baka mamaya masyadong limited yung makita mo dyan. At yung ibang mga, yung ibang aspeto hindi mo nakikita. Halimbawa, yung hindi politiko na sangkot dyan. Mga district engineers, mga regional directors. Oo nga. At umaabot pa sa main office ng DPWH. Kasangkot pa dyan ang COA, ang DBM, Quality Control, yung BAC. Hindi mo pag-uusapan yan? Hindi natin titingnan yan? Sabi ko nga sa'yo, kaya napipilitan ng contractor na yung ibaba niya ang kalidad ng kanyang project para lang maibigay niya yung nire-require sa kanya. Isipin mo, higit sa kalahati ang nawala sa pondo ng project. Paano mo nga naman itatayo sang-ayon dun sa hinihingi ng plano? Specification. Napakabigat pong investigation ito, Sen, kung ito ay talagang... Mabigat talaga yan. Kaya nga ako, ang sinasabi ko ngayon pa, kaya binroadcast ko, lahat po ng mamamayan na may kakayahan na makipag-ugnayan sa aking opisina, basta po may tutulong kayo, tatanggapin po namin yan. Lalong-lalo na po, yung mga impormasyon na reliable. May mga litrato po kayo, napaka-importante po niyan. Kasi may cellphone po kayo. Lahat po ng mga alam nyo na mga flood control project sa inyong mga barangay, kuhanan po nyo ng litrato. Lagyan nyo lang po ng date at saka lugar. At kung kilala nyo yung contractor, yung pati contractor, yan ninyo. At saka nyo po padala sa opisina. Para sa ganun po, yan lahat ay magamit natin sa ating pag-iimbestiga. Di madadabay na dito, bagamat ang iniimbestigahan natin, ang focus natin ay flood control project, kasi parang ganito rin Sen, ang kalakaran sa lahat ng proyekto eh, yung kickback na ganito. Ito munang flood control, kasi nga napakalaki ng ginugol natin dyan. At meron pa nga nagsabi sa akin, ngayon pa lang, marami nang nagpipid sa akin, kinakailangan lang, screenin mo lahat. No? Kaya kailangan i-bet mo lahat kasi baka naman yung iba gumawa lang. Baka mamaya AI, di naman pala, di ba? So, meron naman tayong mga katuwang dyan sa opisina na lahat ng ito ay talaga susuriing mabuti. Yung magagamit, yan ang ililinya sa investigasyon. Pero pagka ba Blue Ribbon Committee, so pagkatapos nitong, halimbawa, may mga nakita kayong mga paglabag, ano ito, rekomendasyon din na may makakasuhan dito? Siyempre, pag nakita natin at nasuri natin ang mga dokumento at malinaw naman. At lalo na ngayon, sinusubaybayan ng tao yan.
Aba, pag hindi gumalaw yung Concerned Prosecution Agency, aba, mananagot po kayo. Kaya nga yung gusto kong maging ombudsman, yung talagang matino Ay, nasabi nyo Kasi wala pa tayong ombudsman ngayon. Ayun nga po. Nag-retire na yung dati nating ombudsman at ngayon ay merong 17. May 17 candidates for ombudsman. Na alam ko pasisimulan ngayon ng JBC. Ito yung Judicial and Bar Council. Opo. Na magso-shortlist. Magso-shortlist. Iisa-isahin nila, Sen, ano? Pero bukod dun sa interview, kasi interview nila isa-isa para makita kung anong qualification at karapat dapat bang makasama sa shortlist. Meron rin silang gustong gawin ng publiko Ito, naglabas sila ng post sa Facebook ngayong araw at ang sabi nila ay, "We welcome your thoughts, concerns, or comments about the..." At tapos may link. Pag kinlik mo yung link, doon nalilitaw yung mga aplikante. At sasabihin mo siguro, bawa, Kanino galing yan? sa JBC. O, di maganda yan. Ako, positive yan. Aha. Positive yan. Para masabi ng taong bayan kung anong masasabi nila dito sa mga nominado, dito sa mga aplikante. Ito po ang listahan, 17 po ito Justice Samuel Gairlan, Kim Henares Jacinto, former COA and now PCC Chairperson Michael Aguinaldo, Judge Jason Rodenas, Michael Musngi, Beda Epres, Bautista Corpin, Lisa Logan, Romeo Benitez, Felix Reyes, Geraldine Ekong, Melvin Matibag, Mario Lopez, Stephen Cruz, Jesus Crispin Remulla, Benjamin Kagiwaw at Johnny Caroche. Ayan, 17. Ang sabi nila dito, Sen, pagka-ombudsman, kasi ang uusigin mo dito, yung mga opisyal din ng gobyerno, yung mga nakaupo Dapat daw, at least hindi politiko. Hindi, anong sa tingin nyo, Sen? Parang wala pa nga naging ombudsman na galing sa politiko o kandidato. Basta ang pinaka-importanting pamantayan dyan ay yung kakayahan mo na masusi mo mapag-aralan ng ebidensya laban sa isang taong ipinagsasakdal o pinaiimbestiga sa opisina mo. At meron kang kapasidad na i-resist mo yung anuman ng kanilang pakikipag-usap sa iyo. Kasi pupunta sa iyo yan sa anumang paraan. Kukuha ng padrino, ganito, ganyan. Dapat hindi siya basta-basta. Ibig sabihin, matatag ang kanyang paninindigan na ebidensya lang ang gagamitin mo. Hindi yung pakiusap ng kahit sino. Kasi maaaring kaibigan mo yan. Kamag-anak mo pa siguro. Di ba? O kaya may pinagkakautangan ka ng loob dyan. Hindi mo naman kasi maiaalis na ganun Pero dahil nga sa napaka-importanting katungkulan na yan, kasi ang gagawin mo ay pantulong para sa kasusugpo ng katiwalian. Kailangan magbigay ka ng hatol na talagang kaya mo hinatulan ng ganun, ay pagsasakdal mo. Kasi lahat ng i-refer mo, isasubmit mo sa Sandigan Bayan, ibig sabihin, kaso na yun Ikaw lang ang opisina na talagang may kakayahan na imbestigahan mo yung mga public officials. Kahit private naman, nakaugnay nung kanilang gawain sa public, pwede rin naman kahit private Kaya napaka-importante nun. Kaya makikita mo yung kalidad niya talaga. Kaya ang daming qualified pero yung katatagan, yung yung parang natatakot sila. May nakausap kasi ako Sabi ko, kung ako tatanungin mo, bagay na bagay ka dyan. Kasi kakilala ko naman yun. Na walang Sa ombudsman,
Ang unang nakita ko sa kanya, yung kalungkutan eh. Ayaw. Yung takot eh. Oo. Takot. Sinabi ko nga sa kanya, alam mo, kung talagang gusto mong tumulong sa bansa mo, kung gusto mong tumulong sa bansa mo, maraming paraan para tumulong ko sa bansa mo eh. Pero yan ang ultimate. Kung talagang kaya mong i-contribute ang sarili mo dyan, magsasakripisyo ka dyan. Magsasakripisyo ka dyan. Pati pamilya mo magsasakripisyo dyan. Pero yun ang talagang, sa nakikita ko kung ganyan, ang kailangan para labanan ng katiwalian sa ating bansa. Tama. O andun naman ako sa Blue Ribbon. Hindi ka ayaw bang makipag-tandem sa akin? Oo nga, Kailangan ko yung ganyan. Diretso na. Oo. Halimbawa kasi kung nasuri ko, pagkatapos umabot sa ombudsman iba naman ang pananaw niya. Baka mag-away pa kami nun. Oo nga. Di ba? Pero kung halimbawa, alam mo na madali, yun, in-offer ko pa sa kanya na ganun eh. Ayaw. Hindi ko alam kung nainganyo ko siya o lalong natakot sa akin. Baka kung nandito sa listahan, pwede. Kasi kung wala dito sa listahan, hindi... Wala sa listahan. Pwede ibang ihabol yon na... Kung halimbawa, ako si Pangulong Bongbong. Pwede ba yon na hindi ka kasama sa... Hindi, kung ako si Pangulong Bongbong. Sabi niya, Mr. President, ito po yung 3 napili namin mula sa mahabang listahan. Yung JBC. Ayaw ko mga ito kanya. Open uli. Pwede ganun. Ba't naman hindi? Pwede pala yun. Ako yung Discretion. Ako yung pipili kung ayaw ko ba Bakit? Oo nga, tama. Diba? Tama kayo. Nasa Kung seryosohin natin. Kung gusto nyo seryosohin, di ba? Kasi ang taong bayan nakikinig eh. Hindi yung taong bayan na palagi sinasabi ng mga nandun Pag nagsalita sila, ito raw ang gusto ng taong bayan, impeachment, maniwala ka sa Diyos Maria Joseph. Ayan. Samantala, mamaya meron tayong DOH, ilang minuto na lang. Ito muna, habang tayo naghihintay, kahapon, meron tayong viral video na pinakita yung jeep na ang nasa unahan ay manok, buhay na manok. Kasama mga biyahe. Ngayon naman, naku po, viral video rin ito. Driver, ang kasama naman ay bata. At siya ang pinagmaneho niya. Matindi naman ito. Tingnan nga muna natin. Tingnan muna yung manok muna. Ano ba yun? Yung manok. Mamaya, yung manok nasa hood ng jeep. Nakatali. Hindi nakatali. Alaga niya. Mga biyahe. Anong nasa hood? At dapat lilipad. Ayan Seno, tinan mo. Hindi naman pala lumalakad, ikaw naman. Hindi, pagka kasama niya bumabiyahe. Mamaya ipaparinig natin yung tungkol dyan at idudugtong natin yung may kasama naman bata. Ipapasok lang muna natin ito sa Department of Health para tayong lahat mapangalagaan ang ating kalusugan. Hindi, manok nga yun Paano niya naalala yung nanay niya? Baka yung nanay niya, binigay sa kanya, sisiw pa lang nung araw. Ba't di na lang niya nilitrato yung manok, sinabit niya dun sa kaysa naman sa yung manok ang ilalagay niya ron. Siguro, naiinip sa paano yun? Patingin-tingin siya ron. Nagdadrive siya Mahirap din yun Kaya tinikitan siya, yung parang distracting, Pero tinikitan, may violation. Pero ito naman, Sen, para lang ma-break yung ating political issues, ang kasama naman nito, bata, nakakandong sa kanya. Ang problema, hinahayaan niya na siya ang siya yung nagko-control ng manibela. Magaling yung bata mag-drive, Sen, pagka ganyan. Pero hindi naman ito jeep, mukhang magandang sasakyan Sa nilabas pong show cause order ng LTO, sinabing nangyari ang insidente sa parking lot naman pala, ng isang mall sa Parañaque City noong Martes. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng mga bata. Hindi daw pwedeng pagmamanehuhin yung bata na walang student permit. Lalo na yan. Hindi pwedeng bigyan ng student permit yan. Kasi musmus pa nga. At kabilin-bilinan daw ng Pangulo, sumunod tayo sa batas. Dahil baka hindi lang license suspension ng abutin, pwede pang makulong ayon sa kalihim.
Ayan. So yung isa ay manok, ito naman ay batang musmos, pinagmaneho ng sasakyan. Paano unggoy yung kasama mo? Meron din yan, di ba? Meron din yan sa mga nauna, yung pagbukas nila ng walang tao. May mga unggoy. Kailan ba ito? Nung isang araw, nakakita ko ito eh. Yung tungkol sa transparency at accountability, habang pinag-uusapan ng 2026 budget, meron pala kayong Senate Concurrent Resolution number 4 na pinagtibay. Ano po ba ito at paano magiging transparent ang pagpapasa ng budget? Ayun nga, gumawa ng Concurrent Resolution number 4 na kung saan ay nilalayon na para sa ganon, mapaigting ang transparency at saka accountability. May kinalaman sa paglalatag ng national budget para sa susunod na taon, 2026. Ay inakala ng Senado na sinuportahan ko ito. Kaya lang, siyempre, kinakailangang ilatag pa rin yung practical na mga consideration kung paano matutupad yung adhikain na yon. Yes. Kasi gusto nilang i-involve yung publiko sa pag-access ng impormasyon, lalo na yung participation sa budget process. So sa akin lang, from practical standpoint, sabi ko, okay ako dyan. Kaya lang, baka ako sabihin ng tao, kayo naman kaya nga namin kayo binoto ko, yung representatives namin Sa dami ng problema namin araw-araw, sa pagbabalikat ng ating mga pamilya, bawat isa sa atin ay pamilyang binabalikat, pinoproteksyonan, sinisinop. Pati ba na yung paglalatag ng budget, kaya kami nag-elect, naghirang kami mula sa mababang kapulungan hanggang sa mataas na kapulungan. Kayo po ang nandyan, inaasahan namin na magtatanggol po sa kapakanan namin, lalong-lalo na po yung pag-uusap tungkol sa paggamit ng ating pondo. Okay ba, mamaya? Ganun ang sabihin nila sa atin. Yes. Ano po ba yung magagawa namin na hindi nyo kayang gawin? Public access di ba? Ibig ba sabihin pag humingi tayo ng impormasyon, hindi na tayo bibigyan. Pero yung taong bayan, pag silang humingi, bibigyan. Participation, halimbawa, nandun na ako. Siguro, hindi yung general public. Siguro yung may mga kakayanan na makialam na nanggaling sa public at large. Halimbawa, yung akademya, yung mga may kinalaman sa mga financial reports, yung ganyan, yung mga CPA, di ba? O yung mga grupo na talagang nagbabantay sa kapakanan ng transparency. Siguro yun lang. Pero yung public at large, gaano kasi naglagay ng parang may website, kailangan daw doon mayroong platform na kung saan papasok lahat ng mungkahi, lahat ng suwestyon, lahat ng komento. Palagay mo na lang na 100 million na papasok diyan. Paano natin ibebet? Sabog. At paano makakaasa na ilan ba talaga ang tatanggapin? Gaano karami? So, yun lamang pag-screen, yun lamang pagsusuri ng halos 10 milyon, halimbawa, 10 milyon na lang, na feedback na ibinigay sa atin. Baka mamaya, di natin nabigyan ng pansin, magagalit. Kayo naman, nag-open kayo kunwari ng isang bintana para sa amin na kung saan kami pwedeng direktang magsusog, kami pwedeng magmungkahi sa inyo. Wala naman Consuelo di Bobo lang pala Di ba? Katulad ka ako nung nangyari nitong 2025. Budget. This is the most anomalous and scandalous budget ever concocted by the Philippine legislature in modern history. Isip-isipin mo ako. 12 pahina. Kinabibilangan ng halos 28 blanco. Hanggang ngayon, kaya nga tayo napunta sa Korte Suprema, kinu-question yung validity ng 2025 budget. Kasi nung ibigay na sa Pangulo, enrolled budget na, nandun na Pero nung nandun sa amin, nung ibigay ka ako, yung BICAM report, by email pa binigay yon. May mga blanco pa. Yun lamang, paano babasahin? May kita 400 pages. Dami. Pero doon sa bandang huli, nakita ko yung mga blanco. Pero ang tanong hanggang ngayon,
sino ang nag-fill up ng blanco at anong figura ang inilagay. Ayun. Sinong nag-authorize? Sana man lang ako kung merong isang natirang isang pahina doon. Lahat po ng nakita niyong blanks. Ito po yung mga katapat na ilalagay. O, halimbawa, from page X, ito po ang ilalagay. Page ganito. Ibig sabihin, ay talagang inorderan yung at talagang nagkaisa na ito ang ilalagay sa mga blanco lang kaya nagmamadali tayo, pero ito po ang ilalagay ng mga material particulars. Wala po yun eh. Ngayon, ang tanong, sino po ang nag-authorize na maglagay na sino? Paano niya na saan nakuha yung ilalagay? O yun po, paano? Naintindihan ko ako yung kawastuhan ng inyong hangarin na maging transparent tayo. Pero bago tayo mapunta ron, tayo mismo ang magbabantay. Tama. Di ba? Kasi... Ayaw ko na lang sabihin, sa Senado hindi kayo kumibo, nakapirma kayong lahat, hindi kayo kumibo eh. Kasi kung kasama ako doon, teka muna ba, ano ba ito? Ba't may mga ganito? Yun lang naman ang pinagtalunan. Pero ako, suportado ko yung hangarin. Sapagkat mabuti naman, mapaigting natin ang transparency and accountability dahil pera ng tao yan. Ang isa pa, Sen, na nasubaybayan natin ay yung tungkol sa yung mga batang nakakagawa ng krimen. Kaya lang, ito ay matagal na usapin na hindi nakukulong kasi nga meron tayong batas na ang mga bata ay hindi ko kasi kabisado kung ilang taon no? Baka binabanggit mo yung privilege speech ni Senador Robin. Totoo yun, tumayo nung kailan ba yun? Miyerkules ba yun? Na kung saan ay inihayag niya yung kanyang mga personal na nakita. Halimbawa kanya nung ako'y dumalaw sa Bicol Region, ay meron pong isang batang babae, 10 taon ang pagkakasabi niya. Ang parang ang sumalbahi sa kanya ay 13 years old, parang may 12, merong 16, merong 15. Halo-halo. Ang ano po nung tatanungin ko po sila, ang masakit po ang loob ko Wala pa akong karapatang magtanong pa. Magtatanong lang ako sa kanila. Senador po ako, hindi ko pala kayang tanungin. Personal ko lamang po namang hangarin. Tatanungin ko, bakit nyo nagawa itong ganito? Hindi pala pwede, sabi niya gano'n. Sabi niya, parang merong batas na nagsasabi na huwag nyo silang huhusgahan, huwag nyo silang lalapitan kasi mga minor de edad dyan. So nabanggit niya tuloy, hindi po nyo kami pwedeng, meron silang dala-dala sa bulsa nila na birth certificate na nagsasabi, ako po ay 15 years old or even below 15 years old. Ready. So nagagamit nila yon at meron yatang nagsabi sa kanila, kaya napapakasangkapan sila sa mga sindikato na sila yung parang kinukuha nila na pangunang gamit para sa ganun ay makagawa ng paglabag sa batas kasi alam ng pulis na hindi mo pwedeng hulihin yun. Ulihin mo siya kung nagagawa nga ng isang heinous crime, ngunit dadalhin mo sa Bahay Pag-asa. Ito yung rehabilitative na bahay nila, pero sinabi niya rin na hindi po kanya marireforma yung bata doon Hindi naman po kumpleto yung mga nandun. Wala naman pong ganito, walang ganyan, walang ganyan, walang ganyan. So, pagkatapos niyang magawa yun, ang katapat lang po ba niya kanya 1 taon na pagkakapiit, hindi naman piitan po yun, nakagaya ng mapaparusahan para makilala niya yung kanyang nagawa. Hindi po Parang rehabilitation center. Ako po ay nagmumungkahi kanya na ibaba po natin sa 10. Sabi niya. 10 years old. Oo, kasi yung nga sinasabi niya, mga 10 ang gumawa at ginawan ng kasalanan. Sa mga heinous crime lang po naman ang sinasabi ko, hindi po hindi po pangkaraniwang mga ano ito Ito po yung mga nakaririmarim, sabi niya, kasuklam-suklam na mga na mga krimen. Marami po kung may sasa-isa-isa nyo. May tumayo rin nag-interpellate sa kanya. Yung tumayo ay si Senador Kiko na siya yung may akda nung
batas na kung saan ay ang minimum criminal responsibility ay 15 years old. 15. So, ang sabi naman niya, hindi naman sa walang parusa. Totoo nga niyan, pati magulang, pati ganyan. At yun nga, meron naman silang ilalagay sila sa bahay pag-asa, sa pag-asa na sila ay mariporma roon, ganito, ganyan-ganyan. Ibig sabihin, hindi naman po sinasabi na wala silang ni katiting na pananagutan, sila ganito, ganyan. Kaya lang pinipilit niya na, oo nga po, pero hindi yun ang katapat. Doon sa ginawang krimen. Nagiging ano na sila, na-embolden na sila dahil sa kanilang pagkakaintindi na kapag 15 years old and pababa ka, ay hindi siya uli. Kasi po nung kakausapin ko lang sila, o yung mga pulis lalapitan, chief, minor de edad ako, kapag ako'y ginalaw nyo, babalikan ko kayo. Ganun pa yung sinabi. Bata po yun, ganun pang magsalita. So, hindi po na-reforma. Yan ang pinipilit niya. So, nung ako na may magkaroon ng pagkakataon, dahil pinayagan niya ako makapagtanong ng konti, may pahayag ko sa kanya, alam mo, Senador, sabi ko, ang modern approach ngayon hindi na ako binibigyan kung anong gulang Aha. Kasi kung titingnan mo kako yung naunang batas na sinasabi mo na dapat anmiendahan natin, nagsimula yan doon sa charter ng United Nations Na doon hindi naman sinasabi kung 15, kung 10, kung 8, kung 7, wala sinasabi. Walang age Ang modern approach ngayon, kinakailangan ang maging pamantayan, hindi yung edad. Kung hindi, kailangang malaman ng husgado na yung bata na gumawa nun, ano man ang edad niya, ay meron na siyang discernment. Ayun. Discernment, ito yung pagkakaunawa niya sa pagitan ng mali at saka yung tama. Hindi na siya inosente. Hindi, alam niya alam na niya. Pag tinanong mo siya, siyempre, i-interviewin mo, bakit mo ginawa ito? Yung pagsagot niya pa lang, makikita mo, spontaneous siya. Meron siyang discernment. Yung pamamaraan na ginamit niya para isakatuparan yung krimen. Naintindihan niya. Alam pa niya Pati consequence sa lipunan, alam niya. Ano sabi ng Korte Suprema doon sa guideline na yun? Meron siyang discernment. Ibig sabihin, kahit 8 ako, kahit 7, kung meron siyang discernment, dapat patawan ng pananagutan. Kaukulang pananagutan. Tama naman, Sen, dahil meron nga medyo maedad na no? Oo. Pero dahil hindi nila alam, ay napapawalang sala, no? Yan ang mga kaganapan, itong mga naunang linggo ng aking... Magandang, ang dami pa lang, mabunga yata itong week ninyo. Maraming pwedeng maging resulta ito. Ay, kung talaga naman kasing gaganapin mo yung tungkulin mo na maipakita mo yung iba't ibang mga mensahe na pwede mong ipagkaloob. Yung nalalaman mo sa konting bagay na pag-uusapan, makatutulong sa ikauunawa ng kabuuan Nelson Yun naman ay hindi natin ipagkakait. Basta kailangan tayo at maaari tayo mag-contribute kahit konti lang. Resulta ng ating Vox Populi, kailangan bang bigyan ng emergency powers ang Pangulo? Kailangan lang kasi mayroong nagsasabi na hindi na kailangan, nandiyan naman si Senador Marcoleta. Ayan, yun nga sabi nila. Alam mo, napakalaki po ng responsibility na ito. Kakayanin po natin, bakit hindi? Ngunit lahat po ng mamamayan na interesado para po ma-address natin ang katiwalian, lalong-lalo na po yung talagang malala na at malaganap na katiwalian. Lahat po kayo, walang maliit na tao rito, walang malaki. Walang mayaman, walang maitim, walang maputi, lahat po kayo. Lahat ng merong karanasan, lahat ng merong pong maitutulong. Marami po kayong makukuhang litrato, kaya ulit-ulitin ko po ito. Gamitin po niyo yung mga cellphone ninyo. Gamitin po ninyo. At ipadala po dito sa ganang mamamayan at bahala na po si Nelson at saka si Jen na iparating po sa aking opisyan. Napakalaki po ng tulong na yan. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kakayanin, ako lang mag-isa. Kailangan ko po ang buong bayan para sa pagganap po nitong napaka-challenging na ito na tungkulin.